Surprise. Ah, ba ito? Hi there, ang Kuya Ed. Apparently, this is my special day kasi birthday ko. Pero hindi kaya eh. Sa nangyayari sa ating gobyerno, hindi po kaya. Matagal po akong nagpahinga dahil nga sa mga ilang pagkakataon. No? Meron naman po tayong mga tinatawag na individual tasks to do. So, grabe lang. Lalo na nung eleksyon na busy kami. No? Grabe lang. Grabe lang po talaga. At yun nga po, nagpapasalamat po ako sa inyong ika nga, willingness na makapunta dito sa akin sa Kuya Ed TV2 programs. Ang isang account ko, private ko. Dahil pinag-iinteresan. Nga pala ba yan, ang reason why na nag live ako dito sa TikTok is to greet you and to thank you for being na nagka-trust kayo sa amin at sa akin bilang si Kuya Ed. Opo, marami pong salamat sa mga follower at marami pong salamat sa bumati na mga follower natin. In concern, bayan, ang aming pong panawagan ay magkaisa po tayo na i-sound off o i-sound out ang ating pong kahilingan na nawa ay pakinggan o hindi man pakinggan kasi termino nila po ito eh, yung mga bagay na ito. Pero we need a recount, an actual recount. Saan po kayo nakakita na hindi pa talaga officially being proof na ikaw ay legitimately won by this election, gaining a position of senador, no? Magtataka ka eh, yung mga pangalan nila ang nakaakibat sa milyon-milyong resibo na hindi naman appear at ibinoto. Pero sila ngayon nagngangangaw-ngaw, especially si Soto. No? Nagngangangaw-ngaw na agad. Getting the score for 3 points. Kailang kapyus. Kapos. Ibig sabihin. At kung ano-ano agad na implementory na kanyang gustong ipabatid sa taong bayan sa kanyang pagkapanalo, RAW, raw. Sa Middle East, sa Asian, sa Japan, sa Malaysian, and all of the country that there is an OFW in their receipt being acknowledged and being found.
Na ang iba, isa lang ang ibinoto pero marami lumabas. Ang iba, solid straight, Duterte, pero anak ng kakang. Ang mga pangalan po nila ang nagsipaglabasan na hindi naman ibinoto. Mr. Comelec Chairman, ang taong bayan ay hindi tanga at siraulo sa pag-aakala mo na kaya ninyong i-manipulate at maniobrahin ang resulta. The people of our country demand an actual recounting. At huwag pakikialaman ang mga ACM, kasi those ACM will be a sample of actual reading comprehensive ng alin? Ng ACM machine na kung tawagin automatic cheating machine. Mr. Comelec Chairman, alam ko na makapal talaga ang mukha mo. Pero hindi ka uubra sa giting at katalinuhan ni Attorney Harold Ruspicio. The DDS Vlogger Alliance of the Philippines is always steadfast and being alert and always continuous monitoring sa kung ano meron ang ilalim. At pinaaalalahanan ko sa iyo, Mr. Comelec, at iba pang mga commissioner, subject for firing squad po ang inyong mga katarantaduhan. No? Ang inyo pong mga panluloko. Paalala lamang po, no? Baka sa bandang huli, si RY kayo, paiyak-iyak ngayon yung pamilya nyo na nagmamakaawa na wag igawad ang firing squad na hatol tungkol dito. Nagkakamali po kayo. Si Ma'am, thank you po. Andyan na naman po kayo. Thank you po, Ma'am Yanchu, sa gift niyo po. Thank you very much po. Ito na po ba ang birthday ko? Thank you po, Ma'am. Thank you po. Opo, pasensya na po. Matagal po tayong nag-standby. Kaya alam niyo na may commitment po tayo. Kasi baka isipin nila dito lang po tayo ang hanap buhay natin. Mali po. Alam niyo naman po, wala pong kita ang political commentator. And although vloggers and content creator po tayo. At pinaalalahanan ko din po yung iba. Huwag niyo pong tarantaduhin ang Meta at ang TikTok. Opo. Siging send niyo via messenger ng inyong mga hubad na katawan. Yung mga bayot dyan, ng mga na pangit tignan. Matatanda na kayo Matanda na kayo. Kuya Kabatang, maraming salamat kuya. Kuya bro, thank you po. At nandyan Opo. Sige pong padala ninyo kay Kuya Ed. Nakikipag-add friend kayo sa maganda ninyong katayuan at responsible and respectful appearance, pero pag inaccept na kayo, puro pala kayo katarantaduhan. At ang nakapagtataka pa dito ay may mga agree sa pagsisend ninyo ng mga bold, hubad, ang iba, alam nyo na, very special part in concern sa ating below 18 years old na mga viewer. Very crucial and very sensitive po. Sana po maging aral po sa inyo. Uulitin ko po sa inyo, hindi po ako kung ang gobyerno kinakalaban namin, kayo pang mga malilibog dyan sa social media, ipopost ko po kayo. Yung pagmumukha ninyo. Naku-question kami
naku-question kami bakit nagpo-post o nagda-download kami ng mga hubad na katawan. Kasi yung Prime, tulad ng Meta, yung Messenger, oo, alam nila kapag nilagay nila diretso sa Facebook, maku-question sila. Inilagay nila sa TikTok, maku-question sila. Ewan lang kung totoo yun. No? Dahil dito sa TikTok, namimili eh. Kapag hindi ka DDS, putang ina. Excuse me po. Kahit ano, walang kwenta ang iyong i-post. Walang problema. Pero kapag DDS, emoji lang. Ting! Ban ka na. So, may mga araw po yan, may mga pagkakataon, may mga darating po ang punto. Darating. Alam nyo po kahit ano po katugatog at katayog ang araw mo, darating po tayo sa dapit hapon. At ang pinakamasaklap po niyan, pag dapit hapon na po, ay tinitiyak ko, may paglalagyan tayo. Again, sa partner ko, kay Kuya Kiko, hoping we decide for what is true, what is just, and what is right. But I humbly continuing my spare na gawin ko yung bagay na para sa bayan. So, continuous po ako sa pagpo-post karon, no? At least hindi na po tayo busy. At sabi nga ng aking mga baser nung nakaraan sa Facebook, bakit ko daw ipinost? Bakit ko daw tinanggap? Kung hindi ba naman siya isang bobo at kalahati? Kaya nga sila nakakapasok na makapag-post sa'yo kasi magagalang ang kanilang figura. Tingnan mo ang profile, siyempre, ini-erase agad nila. Magalang. Ang mga babae, kapita-pitagan. Parang mga teacher, parang mga guro, parang mga professor, parang mga doktor, parang konsyal, vice mayor, mayor, governor, yung mga attire, i-accept mo. After 1 week, ayan na. Nako, putang ina. Maganda lang yan tignan kapag nahugasan. Hindi po namin alam bakit. Bakit? Lalo na ngayon, yung crime area is Messenger. Nananawagan po kami sa... Sino ba may kapit ng Messenger? Meta. Napakibantayan. Huwag po yung bantay sa lakay ang ilagay ninyo. Ang ilagay po ninyo ay bantay talaga. Bantay sarado. Yung magaling. Pagpasok mo pa lang, pak! Timbuwang ka na agad. Yun po ang maganda. Opo. At patuloy po kami. The DDS Vlogger Alliance of the Philippines. One day. Opo. One day. Nangangako po kami na ang DDS Vlogger Alliance of the Philippines o yung DDS BAP will be supporting the candidacy of our great and best public servant, Vice President Sara Duterte. Ikakampanya po ito ng DDS BAP or DDS Vlogger Alliance of the Philippines para sa 2028. Para pang sinabi, uy, ang aga naman yan kuya, mas maganda na ang maaga, preparado, kaysa yung kalahatian at malapit na sa dulo, biglang binabago. So mamimili ka lang, yung matagal mo nang inihanda o yung iahanda pa lang pero supo. Talad ngayon, di ba? Binanatan, itinanim ng January. Tapos ngayon nagsasalita na. Kung ano-ano. Ay, Soto, knock your head, Soto, for your attention. Hindi ka pa klaro. Kayong mga nakalagay sa ATM machine since December to January ay hindi pa kayo tunay na mga nanalong kandidato. Dapat manipis pa ang mukha ninyo. Yung hindi pa kayo
Garapal ng may sinasabi ka na agad, Tito Soto. Samantalang sa lahat ng description receipt, magkakasama kayo ni Bam Aquino. Soto. Sino pa? Ay, dagat. Ito ay dagat. Ito ay gulay. Ang gulay. Pangilinan. Marami po kayong to explain na bakit po kayo nanalo samantalang kinalimutan na kayo ng taong bayan at hindi kayo namin ibinoto. And that is the reason why sumisigaw kami na kailangan ang recount. Actual recount at hindi nyo po pwedeng pakialaman o galawin pa ang mga machine na yan. Kasi doon sa Morse code, magkaiba. Magkaiba yung isa sa isa. Alin ang naiba. Pareho lang. Diba, Attorney Harold Respicio? Ang suporta po ng DDS Vlogger Alliance of the Philippines ay nasa iyo po. Handa po kami. At ang samahan, ang kapatiran, ang brotherhood at ang fraternal ay taus-puso pong nagmo-monitor at sumusunod. Dangan nga lang, siguro naman, hoping that this time, hindi naman po pwedeng kayo ng kayo ang aming pakikinggan. Hindi naman po pwedeng kayo ng kayo ang aming pakikibagayan. Sometimes, kailangan po nating humarap sa katotohanan. Bloodies man ito o hindi. Pero lahat naman po tayo, bayan, ay naghahangad ng mapayapa. Pero sa kung kapayapaan at ang pagiging mapayapa ay ganito ang kanilang kaparaanan para tayo ay malinlang, siguro naman yung kapayapaan gusto nyo, inyo na lang. Hindi po tayo Diyos. Hindi rin po kami Diyos. Nagkakasala po kami at makasalanan kami. Pero sisiguraduhin po namin, ang huli po namin kasalanan gagawin ay para po sa taong bayan at sa mahal namin sa buhay. Hindi na po namin kaya, tingnan nyo. Whatsoever, ang idideklara, ang ipoproklima ay ang nakapaloob sa resibong pandaraya sa ACM nitong COMELEC, nitong nagdating eleksyon. Mukha ho atang hindi maganda. At talaga pong hindi po maganda. Sa akin pong gipster, sa ating pong mga continued taps na mga nagbibigay ng heart, maraming salamat po. Ito po ang aking nais gawin sa aking kaarawan, mag-live at sabihin kung ano ang ating kailangan. Magkaisa po tayo bayan sa aming panawagan, sa ating panawagan, kasi lahat po tayo naloko lang o nadaya lang. So, prospectively, ang isigaw po natin ay ang manual account o manual recount. At yung kanilang ipinoproklamang mga tao na alam natin ay kasama sa programa ng pandaraya ng COMELEC, wag po natin yan suportahan. Bagkus kalabanin po natin sila at ilabas po natin ang totoo. Sa Middle East, Duterte. Sa Europe, Duterte. Sa Asia, Duterte. Sa Asia Pacific, Duterte. Sa Indo-Asia, Duterte. Sa Mindanao, Duterte. Sa Bisaya, Duterte. Saan kayo nanalo? Hati pa ang Luzon. Kasi merong Southern Luzon at merong Northern Luzon. Saan kayo sa Luzon? Sa National Capital Luzon? National Capital Region? O tangina, paglululokohin ninyo ang sarili ninyo, Mr. COMELEC. Hindi ka makakatulog sa mga darating na araw, Mr. COMELEC.
kaya namin isarado ang lahat ng lagusan at lansangan ng liwasan ng Intramor. Gagawin po namin ito dahil hindi po namin gusto ang inyong mga ipinoproklama daw kuno na mga nanalo daw kuno sa eleksyon daw kuno na hindi naman ibinoto ng taong bayan. Ang Kuya Ed po hindi po patumpik-tumpik kasi hindi po ako natatakot tirahin nila yung account ko. Pero hindi po nila kayang supilin ang katotohanan na dala ng damdaming makabayan. Kahit po, sakripisyual lang naman yan. Diba? I-down nila yung account mo, pak! I-down nila ang Kuya Ed, kahit naka-private, pak! Kasi pre-private ko yan, yung ganda na ng supporter, 6,000 to 17,000. Oh. Ay hirap makakuha ng follower. Lalo na yung mga baser mo, magiging follower mo. Wow! Ay! Kawawa ang bayot! Di ba? Pinoy Canada. Pinoy Canada. Mahirap Kuya Ed eh. Ganyan. Talagang mahirap. Kaya nga napapailing na lang ako eh. Sa sobrang hirap, parang nahihirapan talaga ako. Pero subukan mo umuwi dito sa Pilipinas, hindi ako mahirapan. Baka araw-arawin pa kita. Baka dyan pa ako sa gitnang bahay mo matulog. Kaya ninyong gawin ang bagay na yan kasi hindi namin kayo maaabot o makakalmot. Sayang ang bayot! Sabi yan ni Kuya Madaraw. Shout out Kuya Madaraw. Shout out Kuya Kiko. Shout out Kuya Kabatang. Shout out Kabalbas. Shout out yung aming mga sisterly sa guardian na OFW. At shout out po sa lahat po ng OFW, kay shout out din kay X44, shout out din kay alam na live video. Shout out po. Maraming salamat pag nakikinig ako sa ano nyo ay alam nyo na nakikinig lang ako pero gusto ko yung mga dating ninyo at sa mga OFW po. Maraming salamat po na patuloy niyo po ang Kuya Ed sinusuportahan kahit paminsan-minsan nagpapakita lang. Sabi nga ni sister, namimiss ka na namin Kuya Ed at saka si Kuya Kiko. Ay, kasi pag nagsama po kami yung CIA, ligalig na ligalig eh. Ha? Pero lahat po ng tinapik namin totoo. Walang labis, walang kulang. Magmula sa budget ng AFP and PNP, magmula sa National Security, magmula sa EDCA, magmula sa mga Pakistino, Pakistan na yan. O ang tanong, ano nang balita sa nagmarcha ng mga Pakistano, Afgan sa Melianilla, Cebu? Anyone DDS na nakamonitor kung ano na nangyari? Pinaalis ba sila, etc., etc. ni Gwen? Hindi na siya ang mayor. Gobernur. Hindi na siya ang gobernur ng Cebu. So, ang gobernur ng Cebu ay si Ma'am. Bobombahin namin ang bobombahin si Ma'am, the newly elected governor. Kasi yung isa, plastic at manggagamit eh. Ito, tignan natin. Kailangan malocate ninyo itong newly elected governor. Ang saan na ang whereabout ng mga Afghan na ito. Ano na ang status ng Afghan na to? Hindi lang po yung budget local government ang inyo pong
titignan, kundi involved na rin po yung security na dapat po ay pakatignan, pakaunawain, pakaalamin sapagkat they can provide a habok, they can provide a terrorism. Kasi yung mandate at ang utak ng ating presidente ay silent terrorist. Di ba? Hello, BBM! Nag-resign na sila, ikaw. Nag-resign ka na ba? BBM? Talagang gusto mong ma-impeach. I-impeach ka namin kasama ang COMELEC. Dahil ang antas ng iyong hybrid na pagnanakaw ay sapat na para ma-firing squad kayo. Antayin nyo. Antayin nyo. Tandaan ninyo ang panukala ng 11.5.11. Death penalty law para sa mga korap at magnanakaw na tulad you, BBM. Tulad you. Asan na si Tarsier? Dated monopoly by 11 days, 4 days. Kailangan magbalik na doon sa prison. Taku! Ano mang gulang mo sa iyong pagnanakaw, BBM, hindi mo pa rin kami maaabot kasi you are a phone. Nakalimutan mo na lakay na perdiga na ang laban natin. Kayo ang mga nasa upuan, kayo ang may mga kapangyarihan sa kada kagat ninyo, sa kada kain ninyo. Pag nahurot mo kami ang panalo. Kasi nasa gitna lang ang dula natin. Nasa maliwanag na papel at isa kang dot doon sa kung ano ang tira namin. Siyempre, lalamunin mo. Ikaw pa, Marcos, hindi manlalamon, di ba? Manlalamon ang mga Marcos. After ng election, yung mga baser ko biglang nawala. O, tandaan nyo, oo. Merong isa akong baser, no? Na nakitaan ako na naka-uniforme. Tangin na, hindi na umulit eh. Umuwi na siguro. Natatawa ako. Ay, congratulations nga pala kay Imano! Imano! At kay Lord ng mga Lord Sua. Pagbantay, hindi pa kayo klaro. Kailangan Salamat Kuya Kabataan for greeting us ng happy birthday. Ito na yung guardian eh. Ito na tayo. Ito na rin ang Agila. Dito ako masaya, kaya nga parang pakiwari ko, this is my very special birthday today. I am 26 years old. Siyempre, nagpagupit ako kasi ate, nagkakadara pa yung mga puti. Hindi ko na kinukulayan. Talagang ganyan. Mahirap na mapakulay-kulay pa tayo. Magsinungaling pa tayo sa kung ano ang ating... Thank you po, ma'am, sa Ma'am Eugene Hante. Thank you po sa gift. Thank you po. At maraming salamat po sa lahat po ng bumate. Tuloy po tayo. Meron pong lalabas po na... Ma'am, thank you po. Thank you po sa gift. Thank you po. Meron pong aksyon at panawagan. Pangkalahatan po, siguro I think babalik tayo ulit sa National Capital Region, sa Davao, all over Philippine Islands para po i-launch po natin ang actual. Dahil hindi po kami naniniwala na hindi po nanalo ito sila Bondok, si Rodriguez and the other.
O kasi kahit si Labino, si Attorney Lambino nakita niya, 4 na resibo. Ang isa blanco, ang isa hindi tumugma, ang dalawa hindi tumugma, ang pang-4 sobra. Kaya kailangan po ang panawagan ng actual recounting. At ibalik po natin ang tama at sistema ng botohan. Hindi na po yung sinasabi natin ng online voting. Tingnan mo, online voting, walang nanalong di ba? Kahit ano pang gawin nilang pandaraya, puta, Duterte. Eksakto. Pag bumoto ka ng 12, kasi ang binoto ko yung Duterte plus Kerubin at saka Gregorio Gringo, si Kuya Greg. Hunasan. Buti na lang hindi lumabas yung over select. Awa ko, hindi, puta, yari kayo sa akin ba? Inaantay ko lang. Musipyat lang ba? Pero awa ng Diyos. Naka-prepare na yung actual ko sanang gagawin Pero hindi Kung anong binoto ko, yun po ang lumabas sa resibo. Pero alam naman natin, yun nga ang lumabas sa resibo, pero yun din naman, hindi yun po ang nakalagay sa programa. So iba yung in-insert mo, iba yung chinus mo, iba yung lalabas sa manuscript na resibo kung tawagin, pero iba yung nandoon sa giling-giling. Tapos iba pa yung horse code. Sa akin yung binoto ko nasa akin, nasa list, pati yung code nasa akin. Ay, sisipyatin ko talaga ba? Sabi ko, ito kanani. Siyempre, pag inalarma natin yan, pati yung pulis magre-react, di ba? Hindi man papayag ang pulis na magamit sila ng katarantaduhan ng COMELEC. Bakit? Alam naman hindi naman lahat ng pulis gunggong. May pangilang-ilan lang gunggong, Marbil gunggong, Tory gunggong, Pardo gunggong, and the others, the Voltes 5. Yung mga kasama ni Tory doon sa ground. Yung kasama ni Tory doon sa ground nung kinidnap si PRRD. I think promote lahat yun. Yung mga opisyal doon promote. Pero mga babae, hindi makayanan ang nangyayari. Umiiyak talaga. May nakausap ako na isang female officer na naandoon din mismo. Pagkatapos ng maisa-kaysa sa aeroplano, nagyakapan sila doon sa CR. Sa CR! I feel the pressure. Kasi hindi nila ipinakita sa publiko, bagkus lahat sila doon sa CR. Doon sila parang class embracing. Doon sila niya. And they are willing to testify today. Yeah! Marbil! Fuck you! Tore! Fuck you again! Pardo, okay ka na sana. Nasa tama ka na mali ka pa kasi tanga ka. Hindi, alam mo, tinatawanan lang namin kayo. Kaya, tawanan lang namin kayo. Pero those PNP officers that being retired, ingat. So bayan, ito po ang aming pakiusap. Mararamdaman nyo po na ang panawagan tungkol po sa manual account o actual account. Mano-mano account, basta re-account. Recounting means is
sama po kayo. Lahat po ng bumoto para sa tunay na pagbabago, sama-sama po tayo. Nananawagan po kami, sama-sama po tayo. Kailangan po natin ang consensus. Kailangan pong marinig nila na habang sumisigaw tayo ng impeachment, ang ganda. Impeach Bongbong Marcos today! Impeach. At lalong lalakas ang panawagan na yan. Pag nakabalik na, the man of steel. The chess master. Kaya ngayon, galing kay Kuya Ed, prepare ka na para hindi ka magmukhang tanga at magmukhang inutil. Total, yan naman ang ano sa iyo eh. Mr. President, are you willing to reconcile with the Dutertes? Ano sagot mo? Yes, yes, yes! Mahirap ata yung maraming kalaban. Fuck you! Ikaw ang gumawa ng multo mo. Ngayon, makikipag-reconcile ka pagkatapos i-admit at aminin ng ICC na kayo ang may mga utak ng pagkidnap kay President, formerly President Rodrigo Roa Duterte. Nakapagtataka, no? Dahil ang taong bayan po ay gising na. Ang taong bayan po ay hindi tanga. Kayo lang ang gumagawa ng inyong katangahan. At kayo lang din ang gumagawa ng inyong kasiraan. Ang paghusga ng taong bayan ay dahan-dahan na dumarating. Dahan-dahan po. Ito po ay dahan-dahan. Dahan-dahan. At every day we compromise it. Mangyari. Pakatandaan ninyo, sometimes mahirap ipaliwanag. But sometimes, kailangan tanggapin. Dahil kung hindi magkakaisa ang sandatahang at ang ilang mga pili na opisyal at miyembro ng National Police at ng taong bayan, hindi po mababago ang pamahalaan. Dahil bakit? Nasa pamunuan ang mandato. Gaya po ng ginawa namin noong 1985. We sacrificed the vote. Then after, nabago ng lahat. At marami pang lumabas na mga bida, kahit kontrabida. Mga bida na wala naman sa eksena. Mga bida na bida-bidahan lang at matawag lang na kabida. Fuck you! Nagtatapos yung aming programa. Nagtatapos yung aming panahon. At ang panahon na yon ay natapos na. Daw. D-A-W. Daw. Pero may kasabihan. Ang tunay na laban, ang siyang nakakakita, ay ang mga idaran dahil sa kanilang natatanging karanasan. Hindi ang gera ay dahil posturado at gwapo ka ngayon, kundi nasa karanasan ng iyong mga senior brasses. Kaya nga, senior kain. Tatakot kayong ibalik kami. O, tangina, pag binalik nyo kami,
Wala pa 72 hours. Bit-bit na namin yung mga tangke. Parada namin sa harap ng Malacanang. Gagawa kami sariling gate. Problema ba yan? Kaya ayaw nila kaming i-restore. Paalala lang, bayan, habang nagkakatuwaan tayo, the proxy war is very imminent. At least, kahit pa paano, naiisip natin na may proxy war na parating. At least, kahit pa paano, sa bawat bagpak natin, may bigas tayo. Dahil kung dumating, dahil hindi kayo naniniwala, dahil sinasabi sa amin ng mga baser namin ni Kuya Kiko, na kami ay nagpo-promote ng civil war daw. Pagdating niyan, tignan natin ang magaling. Titignan natin. Walang may gusto, pero ang Amerika at ang China gusto na pakialaman tayo sa punto na there is responded with the authority in concern prior doon sa magiging documentation. Dahil ang gusto nila, sila ang mga siwa ng pag-develop ng ating natural resources. Kahit ano pa sabihin nilang gera, Philippines against China, Philippines against America, isa lang ang punto niyan. Ang alin? Ang makialam sa ating natural resources. Dahil kung sino ang hari at sino ang may kapit ng natural resources dito sa mundong ito, ang siyang hari. Hari na sana tayo, na pamunuan lang tayo ng mga gago at inutil, ng mga hudas at taksil. Instead na ang kanilang mga ninakaw na pera ay para sa development ng ating natural resources, ang ginagawa nila ngayon, ipinambabayad sa AKA. Ipinambabayad sa buying boat. Kaya magmumukhang inutil at tanga ang taong bayan. Why? Hindi tayo nagkakaisa sa tinig na yan. Bakit hindi tayo magkaisa sa tinig na yan? Kasi there is where, there is them. Pag sumama kami, tanggalin kami sa trabaho. Pag sumama kami, pag-initan kami, Kuya Ed. Pag sumama kami, katulad ditong pulis, nagsalita, anong ginawa? Tinanggal sa serbisyo. At meron pang kaso. Tingnan nyo, nananatili siyang matatag, malakas, at supisyente sa kanyang mga aksyon dahil hindi siya nagpapatinag. Nasa atin po ba yan ang tunay na kasarinlan? Tayo ang may dala nito, hindi yung pugi ng gobyerno. Habang isinusugal nila sa atin ang mga pangakong kapayapaan, tignan mo sila, suporta ng suporta sa MPA. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Bibili tayo ng gamit kontra sa mga ganyan, mga MPA terorista. Pero sila naman na suporta. Mag-recruit kayo, mag-ano kayo. Yan. Para may banggaan ng Pilipino, kapwa Pilipino. Sa mali at kasinungalingan, doktrina ng komunista. Maraming salamat po. At naka-stay tune kayo at nakabantay ng maayos. So, may regaluhan ako ng anak ko ng tripod. Kaya po ako ay naka-tripod ngayon. Pwede na akong sabihin, wow, vlogger. Naka-tripod po tayo. Maraming salamat po bayan at patuloy po na kayo ay naandyan. Huwag po kayong mag-alala. Total, tapos ng eleksyon, medyo maluwang-luwang na tayo. So join together uli sa panawagan, sama-sama sa tinig na nagkakaisang tagumpay para sa bayan. Recounting
actual recounting. Yun po ang ating panawagan. Ano gadon? Ha? Inutil. Ha? Gadon. Hindi naman masabing attorney gadon. Tinanggalan ka naman dahil sa kabobohan mo. Di ba? O kaya, sabi ni bro, labas ka ng mukha mo. O kayo naman, mga ano dyan, mga commentator, kumbaga sa ano, mga baser, labas nyo naman yung mukha nyo. Hutangin na fake na nga yung profile ninyo, fake na yung account nyo, fake pa rin ba pati mukha nyo? Tapos ang lakas ninyong pumasok sa ganito, na talakayan na puro mga DDS. Ay nako, sa lahat ng pagkakataon, laging merong basher. Kaya kita mo ngayon yung mga bas, wala na silang turotot. Kinuha na ng mga basher. Pagbantay. Pagbantay mo. So muli po, maraming salamat po. Shout out sa mga katropa nating mga DDS. Shout out sa tropa naming mga guardian. Shout out sa tropa naming makabagong katipunero ng bayan. Shout out sa fraternal. Shout out sa Retired Associations of the Philippine Military Alumni. Shout out sa mga retired enlisted personnel of the PNP and AFP. Shout out to the people that need the right and need the right of truth sa kung ano ang mga nanalo. At kayong mga nanalo na base sa programa lamang ni Chairman ng COMELEC, huwag kayong magpakasiguro kasi hindi talaga kayo nanalo, di ba ba? Ang dagat. Nga. See you there uli at maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa akin, sa akin po ang kaarawan. Sana po kahit papaano, inabot namin sa inyo na there is movement. There is particular recommendation and submissions of movement prior for the truth. For what is just, what is right, and what is true. For the result of this election, Mr. COMELEC, be prepared. Diyan kami sa iyo. Maraming salamat po. Ang Kuya Ed po, maraming salamat po sa pagdating. Thank you po, Ber. Bukas po or mamayang gabi, siguro, makaabot na naman tayo. Thank you po.